Kanya-kanyang pakulo ang mga graduates sa kanilang creative shot. Pero ang isang ito, ang pakulo, kabaong. Kapag papalapit na ang Nobyembre, kabi-kabila na ang mga usaping kababalaghan. Pero itong nakilala naming kapuso, wala raw kakaba-kaba sa mga bagay na yan. Dahil ang Halloween, theme pa raw niya sa graduation. Sa viral na graduation pictorial na ito, hindi pamilya, barkada, o mga medalya ang dala. Ang estudyanteng ito, literal na pamatay ang creative shot dahil ang ibinida niya at taol. Sa Balete, Aklan, nakilala namin si Mike Navarrete, isang nursing graduate at anak ng may-ari ng punerarya. Yung gusto ko lang talaga dun pasalamatan yung parents ko dahil sa effort na binigay nila para sa akin. Yun po talaga yung naisip ko na ipakita kung saan kami nanggaling. Kwento ni Mike, hindi raw naging madali ang pagtatapos niya sa kolehiyo dahil sa hirap ng buhay. Pero sinikap ng kanyang mga magulang na masuportahan ang kanilang pag-aaral. Pangarap talaga nilang makapagtapos ng pag-aaral pero di nila nagawa sa sarili nila kaya sa amin nila ginawa. May time doon na pinasta po ng pag-aaral yung dalawa kong siblings then para mapatapos lang po yung isa. Di naman po kasi araw-araw nung dati merong patay so yung sweldo po kasi nila dati per head lang. At sa hindi rin inaasahang pagkakataon, ang ama ni Mike biglaan daw nagkasakit. Sa oras po ng trabaho si Papa, inatake po siya ng stroke. Gabi-gabi na nun umiiyak si Papa at si Mama kasi siyempre parang lumpo na si Papa, din niya na kayang maglakad. Pag tiningnan ko po wallet ni Mama, walang laman ni piso kasi nga po di talaga sapat yung sweldo nila dati. Sumunod pa rito ang hagupit ng bagyong Yolanda na nagdulot ng matinding pagbaha sa iba't ibang lugar. Mag-Yolanda po, yun ang mahirap namin na dinanas kasi nasira din yung bahay namin. Tapos nag-isip na lang kami na magsimula na mag-business. Pero ang bagyo, tila raw ba naging isang biyaya? Yung natanggap po namin na partial doon 10K po, yun po yung ginawang puhunan ni Mama at Papa para mag-start po ng sarili naming business. 14 na taon na raw kasing nagtatrabaho noon sa patay ang mga magulang. Kaya naman panahon na para magtayo ng sarili nilang punerarya sa ibaba mismo ng kanilang bahay. Wala kaming sasakyan, motor lang. Mga bata yung sinasama namin, maliliit pa na magbuhat ng ataol para dalhin doon sa sineserbisyuhan naming humihingi sa amin ng tulong. Pero sa kabila ng kanilang pagsisikap, hindi pa rin nila naiwasan na mapuna ng ibang tao. Bakit yan daw po yung business namin? Pag meron pong handaan po sa amin, pag may birthday, pag na-invite ko po sila, hindi po sila pupunta kasi sabi nila yung pagkain daw namin galing daw po sa mga lamang loob ng tao. Hindi raw pinansin ni na Mike ang mga puna. Ang mahalaga, nagsusumikap ang kanilang pamilya. Gusto ko lang po ipaalam sa ibang tao na dahil po sa mga ataol na yun po yung naging way para makapagtapos po kami ng pag-aaral ng sabay. Proud po ako sa business, sa family business namin kasi po, dyan po kami nabuhay eh. Kung ang iba, takot sa patay, dito naman daw umiikot ang bawat araw ni na Mike para mabuhay. Parang ordinary day lang po. Labas-masok lang po kami sa bahay tapos meron po diyang nakahiga. Parang may natutulog lang na ibang tao sa bahay. Yung mga pamangkin kong maliliit, hindi na po sila takot kasi sila pa po mismo yung umaakyat sa ataol para tingnan kung sino sa loob ng kabaong. Ang good news pa nga raw sa kwento ng pamilya ni Mike, pag alam po namin na parang may problem po sila pagdating sa money matter, dun po kami nag-a-adjust ng presyuhan namin. sinong mag-aakala na ang pagpupunerarya pa ang mag-aahon sa kanilang pamilya? Nakapagpundar na po si Papa at si Mama ng 2 sasakyan po para sa business namin na yan. Tapos yung mga gamit po sa puninarya, saka syempre po, kaming 3 magkakapatid na pagtapos po kaming ng pag-aaral. Thankful ako kasi yan yung naging trabaho ni Mama at ni Papa. Sa ngayon, pursigido sa pagre-review si Mike.
Ang buhay na buhay niya raw kasing pangarap, matulungan ang mga magulang kapag siya'y naging licensed embalmer. Good luck! Pag kayo naman po yung meron, mag-give back po kayo sa parents nyo. Ika nga nila, ang kayamanan hindi natin madadala sa hukay. Pero ang tagumpay at kabutihang puso habang buhay na maalala ng tao.